guys and welcome to Kaji's channel. So sa video na to, meron na naman tayong special guest na katulad ng mga previous video natin is galing pa rin sa community ni Kaji. So patunay lang na merong result na nakikita kapag nag-enroll ka and nag-take ka ng action sa course ni Kaji. So ngayon, kung interested kang malaman yung storya ni Bebelyn and kung ano na ba yung situation niya ngayon after niya mag-enroll ng course ni Kaji, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. Okay, so without further ado, let's welcome Bebelyn. Hi Bebelyn, please say hi naman sa mga viewers na nanonood ng video na to and introduce yourself. Hello po sa mga nanonood at sa mga avid fans ni Miss Kaji. My name is Bebelyn. I'm a student of Miss Kaji. And thankful po ako na nakapag-enroll po ako sa kanya. Nakita ko siya sa YouTube. And marami po ako natutunan. Siguro po, isa po ako sa pinakamakulit na estudyante ni Miss Kaji kasi marami akong tanong. Sa 10 months na po ako ng journey ko as freelancer. Wow! So, nag-enroll sa course ni Kaji? Yes po, nag-enroll po ako sa course niyo po noong February 2022. Pero nakapag-work po ako is matagal masyado, mga 7 months pa. September, nakakuha ako ng direct client, ng ganun. Pero thankful talaga ako kahit papano na pinabalik-balikan ko yung video na inaano mo. Kahit hindi ako nakapag-land ng job for 7 months, binabalik-balikan ko pa din po yun. Saka tinitingnan. Kahit ngayon, binabalikan ko yun pag meron akong tanong. Nahihiya na kasi ako minsan na mag-ano sa inyo. Baka na ano na to si coach sa akin, marami na akong tanong. So, curious ako. So, 2022 ka pa nag-enroll, tapos after 7 months ka nakakuha ng client? Opo, September pa kasi ako naka-first client eh. Kasi meron po akong corporate job. Connected po ako Okay. sa government. So, habang Parang nag-enroll ka at nag-aaral, may corporate job ka. Ang galing. Yes po, connected po ako sa government po kasi. Hanggang ngayon din po. Hanggang ngayon. Ngayon, Dito po tapos kasi nag-freelance ka na din. Yes po. Meron po akong 2 part-time job ngayon. Ay, Ah, iba. So, yes, puro direct client po yun. Kasi ligwak po ako nun sa mga agency eh. Hindi yata ako makapasa sa Filipino standard. Doon po ako nakakuha ng direct client. Oo, kasi masyado mataas. Pero ah, dun sa mga direct client ko po, nagustuhan ako. And actually, na first client ko po kasi nasa rank 5 po ako. Ni-rank po kasi kami. Marami kami nung nag-apply. Nasa rank 5 po ako. So, siguro hindi ako nakukuha or hindi ako natatanggap. It's because sa edad ko po, I'm 49 years old. Kaya siguro, ligwak talaga ako doon. Sabi ko, meron pa ba ang tatanggap sa 49 years old na freelancer? Meron din pa pala. Meron pa rin nagtitiwala at naniniwala. Kaya, nung gano'n, nasa rank 5 ako, sabi nung Filipino VA, gustong-gusto niya ako, pero dun sa standard nila, dapat yung rank 1 ang kukunin. Ngayon, ang ginawa nila, out of 5, ako ang binigyan ng test task, ng number 1, number 2, at saka ako na number 5. Parang inano nila na bibigyan natin to kasi parang dito tayo parang iba to eh, ang attitude. Kasi hinahanap nila yung attitude. Oo, true. Oh, importante kasi sa kanila yon. So ngayon, ano sila ng task,
yung talagang natutunan ko sa inyo na hindi i-fake, yung talagang kung anong natutunan, kung anong meron ka as a bookkeeper, gagawin mo. So, ginawa ko naman yon out of nowhere. Sinabi nila, of all the three na binigyan ng task, ako lang daw yung tama, ako lang daw hindi nangopya sa Google. Yung parang ganun. Kasi kinopya, ang sagot kasi ng iba, kinopya. Sabi ko hindi, Oo. hindi dapat kopyahin. Huwag mong anuhin yung ano. Kung namangopya ka nga, dapat meron ka rin iambag. Oo, ambag. Kung may ambag ka, huwag ka mangopya ng copy-paste ng lahat. Intindihin mo yung True. copy-paste mo. Kaya ganun, kaya kinuha nila ako as hanggang ngayon, 10 months na ako sa kanila. So, ano As a ginagawa mo para bookkeeper. sa kanila? Yes, Bookkeeping. parang ano, parang analyst po, projection of parang ganon, something like Okay. that. Oo. Hindi lang po ako bookkeeper sa kanila, ano pa din, analyst. Kahit anong trabaho binibigay sa akin, basta alam kong gawin, hindi ako hindi. Sabi ko, yes, True. yes, Miss Mary, kaya ko yon. Sabi ko, I can do it. So, ginagawa ko kasi ando naman tayo to help the owner of the business. Tama. So, Parang ganun. ngayon, dalawa na client mo. Yes, isang bookkeeping company at saka yung daily ko na ano is yung from 1 a.m. to 5:30 Oo. yun ang Monday to Friday. Pero yung bookkeeping ko kasi pwede naman Saturday, Sunday, pwede gawin Oo. dito. So, Meron akong ganun pa rin dalawa. Thankful naman galing. ako na ginagaya kita eh. So, di ba 7 months ka? So, tingin mo, bakit after pa ng 7 months ka nakakuha ng client? Meron akong mga client pero hindi ganito na ano yung mga pagigig lang parang Oo. copy paste ng mga 1 month lang, 2 weeks parang ganon. Pero hindi talaga yung stable na ano. Consider ko kasi ito na yung stable talaga na kasi nagtagal ako dito ng 10 months eh. Siguro along Oo. the journey kasi busy ako dun sa government job ko True. as an administrative officer. Busy ako doon. So, nawala sa utak ko na ano. Tapos, nung kinalaunan, sabi ko, bakit hindi ko na ano tong freelancing ko? Nag-enroll ako kay Miss Kaji. Dapat pagpatuloy ko to. Oo. Kaya, araw-araw naman ako nag-a-apply. Araw-araw. Siguro, nga sabi sa Isaiah 60:22 eh, when the time is right, the Lord will make it happen. Para talaga Yes, you sa make akin it kasi to. Oo. Panglima ako eh. Pero akong kinuha. Ibig sabihin, binigay to ni Lord. Sabi ko nga para sa sa'yo may-ari, talaga. there's something na bakit niyo ako hinihire? Siguro I have a purpose kung bakit mo ako hinihire. Sabi ko Ang ganun sa kanya. galing. Na-impress naman siya. Uh, Ang Natuwa galing. naman sana naman yung mindset daw na ano. Actually, nagustuhan ko rin naman yung client ko at gusto niya rin ako kasi hindi naman ako nag-ano dun sa time. Yung parang hanggang dun ka lang na time, tapos ka na sa work. Ako naman hindi. Pag meron akong time, sinasagot ko yon kahit na Sabado o Linggo, pag wala akong trabaho, pag nag-i-email, sinasagot ko pa rin yun. Just to let them know na seryoso ako sa trabaho kasi I make it a point na parang business nga, ang freelancing. Yes. Oo, True. business talaga. Kasi kailangan mong galingan. Huwag kang mag-settle na kung ano lang yung ano mo ngayon. So, kailangan makipag-compete ka din na kailangan mag-upskill ka. Ah, ako nga 49 years old, natututo pa rin sa mga bagong ano ngayon eh. Oo, Oo. 49 years old Wala na ako. talagang age limit pagdating sa Oo. freelancing. Mm. Never stop learning. Yun naman talaga. Um, Always make your life an inspiration to others. Parang ganun. Sa mga freelancers Yes. na nawawala ng ano. Marami ako nakikita nawala ng pag-asa. Wala kayong mawalan. Oo. Talaga. Ako Talagang nga, dadaan 7 months, yan. hindi ako sumuko. Hindi talaga ako sumuko. As in, sabi ko, wag, hindi, pag sumuko ako, wala akong mapupuntahan. Oo. Tsaka sa yung invest mo, di ba? Yung time mo na Oo. pinanood mo ng video. Tapos, hindi mo gagamitin, hindi mo aanahin. Sayang. Pera, effort, yung oras, ayan. Sayang talaga. Oo, ganun. At saka, iba yung fulfillment na nakatulong ka. At iba yung fulfillment na, syempre, dollar yung sahod mo. Kaya, iba ang Nakakatuwa. pakiramdam. Ibang pakiramdam, iba talaga. Kasi ang laki, masyado siyang, ano, 4 hours lang ako a day before.
mas malayo yung sweldo ko kaysa sa sa corporate job ko. Hindi ko lang ito maiwan-iwan kasi nasa 12 years na ako sa government. Oh, Kaya, kaya pa naman. Kaya oo, pa. kaya pa. So, question, magkano na ba ang kinikita ni Bebelyn ngayon? Sa ngayon, nasa 60 na ako ngayon, Miss Kati. Part-time lang po kasi yun eh. Ang galing. Hindi kasali yung corporate job ko kasi hindi ko yun. Sa freelancing lang yun. Ay, iba. Ang galing-galing. So, di ba, yan yung sinasabi. Yung iba kasi sabi, ay, Miss Kaji, may age limit ba pagdating sa freelancing? Miss Kaji, pwede ba ako dyan? Wala akong masyadong alam pagdating sa virtual. Lahat yan natututunan. And Oo. questions, sa'yo, Evelyn, nung nag-apply ka ba, tinanong ka, anong age mo na? Yes, tinanong po ako. Sinabi kong totoo, I'm 49 years old. Sabi ko, pero kahit 49 ako, pwede ako makipag-compete sa 20 years old pagdating sa Yes. technology. Kasi hindi na ako nag-settle na, sabi ko, kung marunong sila, marunong din naman ako. Marunong din naman ako magbasa, marunong din ako magsulat. Di ba, ganon? Oo, Kaya true. sabi Yes, natin, promise you. hindi dad yung basihan na hindi ka makapag-compete. So, yes, tama yun. Ang galing-galing. So, tama. Age doesn't matter. And pagdating sa freelancing, walang edad-edad. And ako naman, ang experience ko, never silang nagtatanong kung anong age na. Maliban dun sa last meeting ko, last week na, nagtanong siya kung anong edad ko na. So, parang yun lang yung first na-remember ko na nagtanong. Pero sa 2018 pa ako nagsimula eh. So, yun lang yung na-experience ko. Alam mo ba, Miss Kaji, 2 beses akong nag-ghost ng employer. Oo. Dalawang beses din. Oo. Oo. Sabi niya, mag-start na ako ng Monday. Maaga pa, early pa ako ng Monday, nag-ano na ako sa kanya. Hindi ba naman ako sinipot? Sabi ko, kung hindi mo ako sisipot, sige, it's your loss, not mine. Hanap naman ako ng iba. Yes. Sabi ko gano'n. That's the mindset. Oo, sabi ko, oo. Parang pa naman naghahanap sa akin. Bahala ka, sabi ko gano'n. Is mababa naman yung sahod niya. Sabi ko, hindi Oo. talaga binibigay ni Lord. Standard si Lord sa akin. Hindi ganito. Mm-mm. True. Ang Sabi ko, galing. okay lang. Dati pa namang, dun marami pa namang naghahanap ng mga bookkeeper. True. At saka, sa dami ba naman ng company, hindi tayo maubusan. Kung ma-reject man tayo, may parating at may parating yan. Ganun lang yun. At saka, hindi lang naman Mm-mm. newbie ang nare-reject. Hindi lang naman yung mga walang experience ang nare-reject. Kahit na experience, kahit expert na pagdating sa industry, nare-reject at nare-reject pa rin. So, yan ay talagang parte ng career natin. Oo, ganun. Um, minsan nga yung nakikita ko yung iba parang napapagod na. Sino ko yung mapagod? Mm-mm. Tapos, oo, akala ko nga hindi na ako actually noon naranasan ko ma-depress baka sabi ko sa age talaga tong hindi mo ako matatanggap. Pero hindi pala. Kasi nakikita ko mataas masyado yung standard ng mga agency dito sa Philippines. Ang standard naman ng Yes. mga client, hindi naman ganun kataas eh. Maganda Importante talaga pag mabibigay. direct. Opo. Kasi direct ka nakakapag-communicate sa client mo. So, kung ano yung gusto mong iparating, as in, yun yung dumadating sa client mo. Nang wala nang Mm. sumasala pa, kumbaga. Oo. First time ko nang makipag-usap sa client na nag-present ako ng financial reports, parang nanalamig ako. Parang sabi ko, makakatagal kasi ako ng 1 oras na magsasalita ng English. Kasi pag bookkeeper ka, more on numbers lang to eh. Oo. More on numbers. Sabi ko, pero ngayon, 2 oras, nag-uusap na kami. Sabi ko, akala ko dati hindi ako makatagal ng 1 o 2 oras, pero ngayon 2 oras makakapag-usap na ako sa kanya ng ganong katagal. Oo. So, lang, may background ka sa bookkeeping before? Yes po. Meron po ako. Mm. Bookkeeper po ako kasi sa government. Sa private Ah, job po, bookkeeper talaga ako. In C3 passer po ako. And yun po talaga ang work ko. Sabi ko, hindi kasi kita nakita nun sa YouTube. Nakita sana nakapag-enroll na kaagad ako. Nung pandemic lang kita pandemic lang nakita. kita nakita. Oo. Kaya Ay, ganun, sabi ko, nakita ako, nakapag-enroll na ako dito. so,
di ba, may background ka sa bookkeeping kasi yung dati mong work, pero bakit ka pa rin nag-enroll sa course ko? Kasi yung system na ginagamit sa government is iba. Maraming system. Sa DBM, merong system. Sa DepEd, merong system na parang ganon. Sa INGAS, merong ganon sa national government. Iba-iba. Ang ginagawa ko doon dito sa Pilipinas is nag-i-encode pa ako. Unlike doon sa US, sa QuickBooks, iba, automatic, Oo. Oo. pumapasok. Tapos sabi ko, ay, ang ganda naman ito. Sana sa Philippines ganito din. Kasi sa Oo. amin hindi. Manual, in-encode ko. Manual talaga. Nagbaboucher ako. Nagbaboucher ako. Hirapan ako yung trabaho ko na 8 hours. Siguro makuha ko lang to sa QuickBooks ng 2 oras. Magkakategorize. Sabi ko, pwede Oo. lang ganito. Bakit sa Philippines hindi pwedeng ganito? QuickBooks, sabi ko. True. Dapat Wait open na tayo sa ganun, no? Oo. Ako pinapahirapan ng mga bookkeeper dito. Oo. Oo, Kaloka. napahirapan. Kasi as Pagkaganti. standard process, di ba? Meron ka pang libro. Oo, meron pa. Meron akong manual ng government accounting manual. Tinitingnan ko palagi kung nagkakamali ka. No. Parang 3 system ang inaano ko. Tinitingnan Oo. ko. 3 system ang mini-maintain ko. Unlike dun sa ano, makakagawa ka na ng, ano, ng financial report through QuickBooks. Oo. Oo. True. Basta Galing. araw-araw, ina-categorize mo lang yung transaction. Hindi ka naman, kaya mo naman yung kahit 1,500 na transaction sa isang buwan. As long as makakategorize mo ng maayos. Pag hindi mo alam, di magtanong ka sa may-ari. Ano naman ginagawa ko pag hindi ko alam, tinatanong ko siya. Nagsiset kami ng Zoom. Hindi kasi ako pwede na ako lang ang mag-decide. Sabi ko, exit tayo ng Zoom, tatanungin kita anong transaction mo na ganito. So, transaction na ng ganyan. So, madali siya. Mas madali yung trabaho ko sa bookkeeping sa kanya. Mas mahirap yung yung pag-aano ng grant. Mas mahirap kasi gagawa ka ng numbers mo hindi mo alam kung saan mo kukunin yung Oo. funds. Mm. Galing, nakaka-proud. May Pero, reason kung um, bakit noong time yes, mo lang ako nakita. For yes sure. po. Yes. So, Kung hindi ako yes. promote sa corporate job ko po, hindi po ako enroll dito kasi parang na-manage ko na yung time. Pag bookkeeping kasi maraming work, maraming paperwork pag dito sa Philippines, maraming paperwork. Yes. Hindi katulad sa iba, no, na sa Oo. outside the Philippines na, okay, may system, ayan na, Yes. actually, hindi mo na, ano parang yung mga debit credit, parang hindi mo na siya madalas gagamitin. Kasi si system na yung gumagawa sa iyo Papasok mo lang Oo. yung isa, siya na na-create ng entry, siya na nagpo-post. Di Mm-mm. ba? Yes, True. madali lang. Yung magkakategorize ka, importante balance yung ano mo, reconciliation mo. Titingnan mo Yes. yung mga financial reports. Parang mas mahirap pa nga mag-forecast eh. Yes. True. Mahirap mag-forecast sa paggumawa ng financial report. Sabi ko, sa financial reports, 1 oras, 2 oras, kaya ko itong gawin. Sa forecasting, ang hirap. Actually, doon ako nahirapan sa client ko, yung forecasting niya, yung analysis niya, binibigyan niya yan sa akin. Sabi ko, okay, I will do it for you. No, don't worry, sabi ko sa kanya gano'n. Yes. Kaya, may liban sa pagiging bookkeeper analyst, Oo. sales Yan ang mga gano'n pinapagawa niya. Sabi ko, okay, walang problema. Ang galing. So, anong masasabi mo sa mga nanonood ng video na to na nagko-consider sila na maging freelancer? Sa mga nanonood na nag-consider ng mga freelancer, mag-aral po muna kayo. Mag-aral kayo ng bookkeeping, kay Miss Kaji, yung Zero at saka yung QuickBooks. Kailangan nyo yun. Yun po kasi ang dalawang tool na kailangan natin. And ang kagandahan po dito kasi sa kay Coach Kaji is meron siyang test. Ang tawag man yun, Miss Kaji, yung exam, parang gano'n. Na Sample kung saan, cases. yes, yung mga cases na binibigay na. Oo. Natutuwa ako doon kasi may sagot sa uli. Pero wag mo muna tingnan yung sagot. Pero hindi, doon ka kasi natitrain kung paano mo gagamitin yung system. Actually, madali lang siya nung una ka lang. Siyempre, pag una, medyo mahirap. Pero pag nagamit mo na siya, as in, madaling-madali na lang. Sabi ko, pwede ka makakuha ng 2 client, posible yon. Kasi madali lang i-categorize yung mga transaction sa QuickBooks. At saka,
pag nag-apply, pag nag-enroll kayo, aralin yung mabuti. I-master nyo, and at the same time, pag nag-apply po kayo, mag-apply kayo ng, before kayo mag-apply, mag-pray muna kayo na yung isasubmit nyo ng mga application, doon nakapatan kay Miss Kaji, nagbibigay naman yung mga application na ano yung mga sa resume. So, bago kayo mag-apply muna kayo na, mag-pray muna kayo na i-grant ni Lord yung request nyo, ibibigay sa iyo yung right client, yung client na hindi masungit, yung client na considerable, considerate, parang ganon. Ah, ibibigay talaga sa iyo yun kasi hinihingi mo. Pag di ka humingi, hindi yun ibibigay sa iyo. So, mag-send lang ng mag-send hanggang makakaano ka ng direct client na para talaga sa iyo. At saka huwag ka maniwala doon na hindi mo kaya. Kaya mo yan. Pag nandun ka na, pag may client ka na, galingan mo. Ipakita mo kung anong galing ng Pilipino. Kasi magaling Yes. tayo eh. Magaling talaga tayo. Totoo yan. Marami ako mga website na nakikita na parang sabi nila hindi magaling ang Pinoy. Hindi. Tayo ang pinakamagaling na worker. Saka tayo ang very patient na worker. Pakita natin yun Ang sa galing. mundo na kaya ng Pinoy. Alright, thank you so much, Bebelyn. And question ko pa lang. So, ano ba sa tingin mo yung naitulong sa'yo nung per course na pinurchase mo sa paglaland ng client? Um, Yun po kasi kadalasan na ginagamit QuickBooks or Xero. So, need talaga natin na mag-enroll sa ganun. Need natin. Hindi kasi yung medyo namang YouTube na ganon, pero hindi kasi yung sufficient. Kasi walang test doon na ibibigay. Unlike doon na meron kay Miss Kaji na may case doon. So, malalaman mo paano mag-categorize, anong gagawin mo pag nag-a-add ka ng entry, pag JV ka, anong gagawin mo. So, mag-reconcile ka ng bank statement, anong gagawin mo pag hindi siya na-reconcile, pag hindi siya balanse. So, need mo talagang mag-enroll sa system niya. Saka marami kang matututunan. Huwag mo sabihin na medyo mahal o ano. Hindi kailangan mo yun. Investment nga yun. Kailangan mo And mag-invest. Kung gusto mong matuto, kailangan mo mag-invest. Kung mag-invest ka naman sa 200 lang, eh dito pang 200 lang yung matututunan mo. 'Di ba? Kung mag-invest ka mas sa kasi may sa kay Miss Kaji, thankful ako na anytime na magtatanong ako, may reply ka agad 'yun. Nire-replyan ako sa mga tanong ko, mga makukulit na tanong. Oo, thankful ako dun sa Slack na nagtatanong ako, anong sabi hindi ko na oo, huwag niyo na tatagalin yung Slack niyo kasi hanggat nandiyan yung Slack, hindi yan mawawala. Kumbaga pag nag-reach out kayo, maliban na lang kung Sunday kasi Sunday talaga Oo. naka-off yung notif ko. Pero kapag Monday, ayan, yung team nandyan, tapos sinasagot namin yung mga queries nila first thing in the morning. So, thank you so much, Bevelyn, sa pag-share ng story mo. And meron ka pa bang gustong i-add and i-share? As of now, encourage ko lang po sa gusto mag-freelancing, come join with us. Ah, kaya natin i-penetrate yung US, yung ano pa yun, Canada, Australia, marami pa yun sila. So, mag-enroll na kayo, huwag nyo nang patagalin pa, mag-enroll na kayo either Zero or QuickBooks. Ako mag-enroll pa rin ako sa Zero kasi gusto ko rin matutunan yun. Hindi pa ako nakapag-enroll pero eventually mag-enroll ako doon. Mag-enroll ako. Di ba? Mayroong promo ngayon. Yes, thank you so much, Bevelyn. And yeah, thank you so much sa mga words of wisdom mo and encouragement sa mga aspiring freelancer. And ano talaga yan, if hindi ka magte-take ng action, hindi mo malalaman kasi kung para sa iyo ba or hindi ba para sa iyo. And kasi kapag nag-invest ka, ang iisipin mo, ano ba yung return on investment? 'Di ba? Hindi lang Kaya yung nga basta kung ano sa akin, nilabas Miss mo. Kaji, malaki talagang return of investment ko. 3,500 lang binayad ko sa'yo pero yung sweldo ko, 'Di ba? malaki. Oh, 'di ba? Malaki. As Oo. sobra. So, kumbaga, isipin nyo, ano ba yung gusto nyo? Kapag nag-enroll kayo, ano ba yung gusto nyong goal? Ano yung gagawin nyo para ma-reach nyo yung goal na yun? Kasi, again, kapag nag-enroll ka ng course, hindi, yung success mo, wala sa akin, nasa iyo.
Kasi ang Yes. pag-take ng action ay nasa iyo. Nasa iyo ang galaw. Yung akin, support lang. Pero yung Mm. action, sa'yo talaga manggagaling yun. So, again, pero kapag may mga question ka, mga mga gusto kang i-clear pagdating sa pag-land ng client, or mismo account, or mismo client mo na, you can always reach out to us and we are here naman to help you. Yes. Thank you so much, Miss Kaji, sa 24/7 na Thank, pagtulong sa mga estudyante. thank you so much, Bevelyn. And sana marami pa akong marinig na success stories like this. And yeah, thank you so much and we'll see you on my next video. Bye!